Lord Megatron, Yes, Soundwave. may gusto raw mag-apply as mga Decepticons. Oh, okay yan, Soundwave. Mas lalakas tayong mga Decepticons pag ganyan. Sige, papasukin mo sila. Okay, children, please fall in line. What? Children? Children sabi mo? Ayan na silang lahat, Lord Megatron. Ay wow, daycare. And ito ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers Siege War for Cybertron Micromaster Sets. So pag binili natin siya, alam ko medyo hindi na maganda yung itsura niya. Actually nakuha ko siya ng second hand na lang din and ganyan na yung pinaka-itsura ng box niya. And matagal na rin itong natambak dito sa akin. Mukhang nabugbog na sila doon sa loob. Pero ito yung 10 sets ng mga Micromasters natin ng Autobots and Decepticons. And pag binili mo nga siya, ganyang klaseng packaging meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid and sa ibabaw and sa ilalim. Yun. And pag na-unbox natin siya, ang kasama lang niya doon is itong kanyang malaking manual kasi andito na lahat nung buong set natin na to. And to start, magsimula muna tayo dito kay Crater Maker. Check natin yung kanyang details. Ayan, yun. Ang cute din ng figure niya eh, no? And para sa transformation ni Crate Maker, i-fold out mo lang itong kanyang paa and then unpeg mo na yan. And then, gusto ko yun, no? Yung mga red na details na nilagay nila dyan. And then, yung hands niya, fold out mo na yan. And then, fold mo rin to papunta sa likod. Pag ganyan. Then, nandun yung head niya. Yan. Labas mo lang yung head niya na ganyan. Then, ito na si Crate Maker. Yan. Okay din, oh. Okay din yung itsura niya. At least, red yung pinaka-face niya. Eh, may mga touch of red siya, eh. So, even sa face niya, na nag-pop up mismo dun yung ulo niya. And, para sa articulation ni Crate Maker, sa head niya, wala nang any articulation. Sa hands niya, ball-jointed naman yan. So, naiikot. And, yung kanyang Creed moment, ganyan. And, yung kanyang legs, kaya mag-Van Damme split na ganyan. And, high kick, konti lang, and back kick, ganyan naman. Meron siyang knee bend dyan, which is good, and wala nang any tiltage sa paa. Nakakatayo ba siya? Nakakatayo naman siya. Okay, good. Next naman natin, dito si Fireline. Fireline, ito yung kanya details. Yan. Yan, matching green and brown. Parang Rhinox yung color scheme niya. Pinaka-gimmick lang na alt mode niya. Yan, ay ikot yung turret niya na ganyan. And tataas baba. Yan. Okay, para sa transformation, fold out mo yung kamay niya na ganyan. And then yung paa niya, fold out na natin ito kasama ng black na yon. Yan. And then, fold natin patas ang ganyan. Yan. Yan na si Fireline. Okay, medyo mahaba lang din yung braso niya. Check muna natin details si Fireline. Ayan, okay din naman yung details niya, no? Maayos din and maganda. And para sa articulation niya, ay mahirap nang i-articulate yung head niya doon kasi nakatago. Pero sa kamay niya, ball jointed din yan. So, naiikot niya ng ganyan. Walang gaanong arms wide open kasi humaharang na to. Yung kanyang Van Damme split, yan, meron naman siya. Split naman. And then, high kick niya. Pero yan ang kanyang high kick. Yung kanyang back kick, ganyan. And then yung kanyang knee bend, ganyan. So yun ang kanyang articulation. Check natin kung nakakatayo si Fireline. Yeah, nakakatayo naman si Fireline. Actually, itong si Crate Maker and Fireline, may dalawa pa silang gimmick. Na ang gagawin natin, itong turret niya is angat natin. Ganyan. And then yung legs niya, forward natin. And then after nyan, itong mga elbow niya, iaangat natin. So, yan. Dapat naka-ganyan siya. Yan. Then, after nyan, itong waist niya, rotate natin. Yan. Pag na-rotate na natin yan, iaangat natin ulit ito. Then, diyan siya pupunta. Yan. Doon sa dalawang green na yon sa may chest area niya. Doon magpepeg yun. Pag ganyan. Yan. Okay, and then after nun, dito kay Crate Maker, ang gagawin lang natin is i-open itong legs niya. This one is iaangat lang natin. Pag ganyan. Yan, angat mo lang yan. Baba mo itong parang pinaka-peg niya na yan. And then, doon siya pupunta sa slot na yon. Yan. Yan. Okay, so yan ang pinaka-itsura niya. And then, syempre, ang mangyayari dyan, pipilitin nyo na lang yung mind nyo na isipin na
isa siyang malaking barel na pwedeng mahawakan ng mga bigger figures nyo. Okay lang naman. Mukha pa rin naman siyang barel. But still, for me, parang hindi nag-work. Halatang dalawang robot na pinagdikit mo lang at sinasabi mo lang talaga sa isip na baril siya. Next, we have here si Sly Hopper. Check muna natin yung details niya sa kanyang alt mode. And as we can see here, okay naman. Actually, kasi yung color scheme niya bumagay. Okay, wala nang any gimmick dito other than siguro ito parang pwedeng maging firepower niya or extra booster niya dyan sa likod. And let's proceed na rin dito kay Night Flight. Yan, ito naman kay Night Flight. Ito ang pinaka-details ng kanyang alt mode. Maayos din yung itsura ng jet niya. Tapos medyo mas plain lang yung color niya. Yan, okay, nasa likod. Yan ang itsura niyan. And actually, ang gimmick dito ni Night Flight and Sly Hopper is open mo lang dito sa likod ni Night Flight. And then, dito kay Sly Hopper, open mo tong kanyang cockpit dyan. Lagay mo na yan dyan. Ganyan. And then, pag pinagduktong natin sila, itong peg niya is dyan papasok. Medyo weird lang talaga tingnan, pero ganyan talaga. So, yan ang magiging itsura nilang dalawa. Parang mukha bang bigger jet? Hindi, kasi nandito yung cockpit eh. So, parang nag-register sa mind ko is, ito ba yung front niya or ito yung front niya? And syempre, within this figure, parang pwede siyang hawakan dyan sa kamay. And then, yan. Pwede siyang maging sword, kuno. Pero wala eh. Alam mong jet pa rin siya. So, dito muna tayo sa transformation ni Sly Hopper. Ang pinakagagawin lang natin dito is bababa lang natin itong mga legs niya. Ayan, natatanggal talaga. And then, yung kamay niya is ibababa mo na ng ganyan. Yan. And then, yung wings niya, pwede mong i-fold na ganyan. Pwedeng nakaganyan or pwedeng nakaganyan para mukha din naman siyang Seekers. Okay, check natin yung details dito ni Sly Hopper. Gusto ko yung color scheme niya talaga eh. Parang hindi very common and unique. Or hindi siya mukhang masyadong stunning yung color niya. Nag-complement sa isa't isa. Nga lang, ang downside, wala siya talagang kamay. Mga pang-torotot lang yung kamay niya dyan. Para sa articulation ni Sly Hopper, yung head niya, wala nang any articulation dyan. Although yung niya, kaya niya na mag-arms wide open ng ganyan. And ball jointed din naman yon. So, naangat yan. Although, pwede mo pang maikot yan kasi nga ball jointed lang naman. And maganda sa kanya, meron siyang elbow bend, di ba? Yung iba kasi walang elbow bend. Van Damme split, ayan, kaya niya pero natatanggal pa rin yung part na yan. Yung high kick niya, ganyan lang yung high kick. Yung back kick niya, hanggang ganyan lang kasi nakaharang na to. Although yung knee bend niya, maganda rin naman dyan. Nakatayo ba si Sly Hopper? Nakakatayo naman siya. Next, sa transformation naman, dito naman tayo kay Night Flight. Fold lang natin ito para lumabas yung pinaka-head niya. And then, this one sa likod. I-unpeg mo lang itong kanyang mga paa dyan. And then, this one, fold na natin yung paangat ng paganyan. And then, itong wings niya, pwede mo rin i-fold pa ng paganyan. Depende sa'yo or gusto mo i-leave lang din ng paganyan. And then, yung paa niya, fold out na natin. Sa kabila. Yan. So, ito na si Night Flight. Check natin yung details ni Night Flight naman. Okay din. Red din yung face niya. And para sa articulation niya, sa head niya, walang articulation. Sa shoulder niya, yan, may arms wide open and dahil ball jointed, naiikot. Wala nang any elbow. And sa kanyang legs, kaya niya mag Van Damme split. And yung, natatanggal talaga. Maluwag, very loose yung part niya. High kick niya, pag ganyan. Yung back kick niya, natatanggal talaga. Back kick niya hindi gaano kasi nakaharang na to. Yung kanyang, ano ba to? Kada articulate mo, imposibleng hindi matanggal. Ayun. Then, para sa kanyang knee bend, yan ang kanyang knee bend. So, yan ang pinaka-articulation ni Night Flight. Next, we have here naman si Wheel Blaze. Check natin yung details sa kanyang alt mode. Yellow na yellow dyan. Yung naman. And para siyang fire truck na Cybertron yan. And yung pinaka-gimmick lang sa kanyang alt mode yan, na may tumatayo siya dyan and then naiikot lang. Kaya ito pa yung gimmick niya na pwede mo ma-extend yan ng ganyan. We also have here Road Police kasi isa siyang car na nasa road and isa siyang police. Yun, Road Police. Pero maganda yung alt mode niya dito. Maayos naman. Ayan, nakalagay pa dyan, Police. And then, ang pinaka-gimmick nilang dalawa, ang gagawin mo dito kay Wheel Blaze is iaangat mo yan and then lalabas mo itong parang pinaka legs niya dyan. And then, i-open mo muna yung kamay niya dyan. Then, rotate natin yan. Portion na yan. And after that, bababa mo na yan. Pag ganyan.
Then, fold mo na ulit yung mga hands niya dyan sa gilid. And then, this one, fold na ulit siya ng paganyan. Itong dalawang white niya na yan na parang peg dyan, doon naman sa blue, papasok yan. Yan, doon naman siya mag-secure. Then after nyan, punta tayo dito kay Road Police. I-open mo itong kanyang pinaka legs niya dyan. So, open mo. So, parang ganyan ang magiging itsura niya. And then, meron siyang peg dito. Yan. I-open mo na rin yung peg niya na yan. Then from here, ang magkakabit dyan is ito and ito. So, yung yellow na yon dapat papasok dun sa may portion ng white niya dyan. Yan. Okay. Yan na daw siya. Hindi ko rin alam kung para saan to. Para siyang pwedeng maging cannon, mahawakan ng bigger bots. Kailangan gamitan mo siya ng imagination na, yehey, bazooka siya. Para sa transformation sa robot mode nilang dalawa, actually itong si Road Police naka-transform na yan. Pa-finalize na lang natin yan di sa likod. Fold mo na maigi yan, then tago mo lang yung peg niya na yan. Ito na si Road Police. So check lang natin yung details niya. Magandang combination ng orange and blue and white niya. Details niya, sa articulation niya, walang articulation ulit sa head. Sa arms niya, may arms wide open naman siya, and since ball jointed yan, naiikot din yan. Pagdating sa legs niya, ito yung kanyang Van Damme split. Di gaano parang medyo ayaw na kasi pag pinipilit mo talaga mag-split, wala, natatanggal talaga. High kick niya, ganyan, tanggal na naman. Back kick niya, pag ganyan, tanggal na naman. Wala kang ibang magagawa sa articulation dito sa thigh part nila. Yan ang pinaka-articulation niya, matatanggal siya. Sa lahat yan sa lahat. Ay, and ayan yung kanyang articulation ng legs. Yan yung kanyang knee bend. Yan, kitang-kita naman yung knee bend niya and wala na any articulation sa paa. Next naman dito sa transformation ni Wheel Blaze, ang gagawin lang natin, i-open mo na lang ulit yung kanyang legs dyan. Open mo yan, fold out mo yung mga legs niya dyan, then i-fold mo siya ng pagganyan, and then yung arms niya, and then rotate natin yung waist niya. Yung arms niya, mga shoulder, bababa mo na lang ng ganyan. Yan. So, eto na si Wheel Blaze. Sa kanyang robot mode, check natin yung kanyang pinaka-details. Parang maganda yung head sculpt niya. Maganda. Although, sayang, isang buong blue yung ulo niya. Pero nagustuhan ko yung dark and light tone ng blue dito sa chest area niya. And sa articulation, wala na sa head ulit. Sa kamay niya, ball jointed naman yan. So, naiikot yan. Although, medyo limited kasi tumatama na ulit itong pinaka-shoulder pads niya dyan. Sa waist, meron naman siyang waist rotation dyan. And yung kanyang Van Damme splits. Yan. Kaya niya naman mag Van Damme split. And yung kanyang high kick. Ganyan. And yung kanyang back kick. Poing! Tanggal na naman yung paa. Hindi natin siya ina-articulate pero kusa siyang natanggal. Pagdating sa knee bend niya, ganyan ang pinaka-knee bend niya. So, yan ang pinaka-articulation ni Wheel Blaze. Have here naman si Iron Tread. Check natin yung pinaka-details niya. Ito, track talaga siya. And mukhang maayos naman yung kanyang track mode dito. Para siyang yellow na Optimus Prime. And we also have here Recon. Para naman siyang red na Ironhide. And ang pinaka-tsura niya, yan. Maganda rin naman Maganda yung mga alt mode nila dito. And para sa gimmick nilang dalawa, ang gagawin mo muna dito kay Iron Tread is open mo itong mga kamay niya. Then, yan. Tama yan. At least nakalabas na. Actually, dapat nakaganyan yan pag naka-alt mode sila. Pero this time is nakalabas na. Yan. And then, itong front niya is open mo na yan. Aangat natin pag ganyan. Tapos, lalabas mo na yung kanyang parang pinaka-peg dito. Yan. So, pag na-open mo na yan, pwede mo nang ibalik yan. Pag ganyan. In-open mo lang. Kailangan mo lang ilabas yung mga pegs niya na yan. Next naman, dito kay Recon, gagawin natin is open mo muna itong mga kamay niya. This one is iaangat lang natin. Iaangat natin ng pagganyan. Yan. Ganyan dapat ang itsura niyan. Babalik na natin ito dyan sa pagkakapeg niya dyan. And then, ilalabas mo na itong peg naman. Ang hirap din. Matigas din itong portion na to. Then from here, etong dalawa, pagduduktongin lang natin ganyan. Okay,
And believe it or not, weapon daw. Hindi ko rin magets. Paano siya naging weapon? Paano siya naging gun? Paano? Kasi pwede mo raw yan ipahawak ulit sa mga bigger boats mo at maging baril daw sila. Yeah, right. Baril nga. Ang galing. Anyway, para sa transformation muna ni Iron Thread, ang gagawin mo lang is open mo na yan dyan, and then itong paa niya, open mo yan, pasok mo na ulit yung mga pegs niya dyan, and i-open mo na yan. Pag na-open mo yan, pasok mo na ulit yan. Then yan na yun. Ito na si Iron Thread. Meron siyang hoodie. Yan. Ano ba sa okay? Yung nakaganyan siya? Pangit yan sa gawa eh. Or nakaganyan, di ba? Pero anong pa man, malaki din yung kanyang shoulder pad dito na humaharang din. And then, check natin details ni Iron Thread. Red yung face niya. Maganda sana yung color scheme niya. Pero pinaka-robot mode niya dito. Ito sana, ang laki niya. Sana na-fold pa ng isa pa. Tingin sa head niya, walang any articulation. Sa arms niya, hindi niya kaya yung ating Creed moment. Arms wide open dahil nakaharang yung mga shoulder pads niya. Although, naiikot mo yan ng ganyan. Meron din siyang konting waist rotation dyan. Pagdating sa legs niya, hindi niya rin gulong naman ang natanggal niya ngayon. Hindi niya kaya mag-split, mag-Van Damme split kasi wala, nakaharang yung buong legs niya. Although yung high kick niya, ganyan. Yung back kick niya is, ayan, hindi rin gaano makapag-back kick eh. Humaharang ito eh. Knee bend niya, pinaka-ganyan lang ang fold nung knee bend niya. Yan. So, ito na si Iron Thread. Sa transformation naman ni Recon, gagawin lang natin, i-fold natin yung ganyan, i-open natin itong mga arms niya, and then rotate natin yung waist niya, paghiwalay mo na yung legs niya dyan, and then dito sa hood niya, pasok mo na ulit yung peg niya dyan. And then, akala mo, maifa-fold out mo pa itong portion niya na to. Pero, sad to say, yan na yun. Hindi mo siya maifa-fold out para mas malinis siyang tingnan. In short, yung kanyang robot mode is ganyan na. Yan na yung itsura niya. Grabe naman, di man lang na-fold ito at ewan ko ba, kay Hasbro. Anyway, check natin yung details si Recon. Yan yung head niya. Ang laki ng butas sa chest. And then, wala rin siyang hand. Actually, may hand siya. Yun. Haba lang yung kabitan ng gulong niya. Sana na-fold din pagilid. Para naman di ang weird tingnan eh. Sa articulation, wala sa head. Sa shoulder niya, yan, meron naman. Pero dahil hindi na-fold to, and then ang haba rin ng shoulder niya, wala siyang gaano magawa dyan sa kamay niya. Pero at least kaya niya mag-Creed moment with arms wide open. Pagdating sa waist niya, meron siyang rotation dyan. And sa legs niya, yan ang high kick. And yung back kick niya, konti lang kasi tumatama na yan dyan. Yung knee bend niya is ganyan. Okay, at least ito sa kanya hindi nagpa-pop off ah. Kaya ba niya yung Van Damme split? Di gaano. Hanggang ganyan lang yung Van Damme split. Ito ngayon si Recon. And last set we have here si Over Air na may thunder pa sa wings niya. Yan. And then we have here si Ground Shaker. Kahit naka-jet mode siya, Ground Shaker. Ground ang name niya. Ayan ang pinaka-details nilang dalawa. And para sa gimmick nila, i-flip mo lang ulit yung cockpit dyan ni Over Air. Ito kay Ground Shaker, ilabas mo lang itong kanyang peg dyan. And then, pagduduktongin lang natin sila. Medyo weird talaga tingnan. Ayan na. Okay. And then, believe it or not, pwede din daw silang maging sword ng mga your figures natin. Yehey! 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 Na para sa transformation muna ni Groundbreaker dito is labas muna natin yung head niya dyan. Hands niya, i-unpeg mo na yan dyan. Yan, ganun din sa kabila. Yan, and then itong mga paa niya, unpeg mo na yan dyan. Flip mo na yung pinaka paa, ganyan. And then ito is ganyan. O yan, di ba? Tina-transform lang natin siya. Pero laglag ang paa. Ay, details ni Groundbreaker. Okay naman yung color scheme niya dito. Nag-complement yung red face niya ulit. Maganda eh. Pag may sariling paint yung pinaka-face other than their helmet. Kasi mas umaangat yung helmet nila, di ba? Rather than isang buo lang. Okay, and sa gimmick niya, of course, sa head, wala. And yung kanyang Creed moment, ganyan. Hindi mo rin mataas yung hands niya ng ganyan. Kanyang Van Damme split, walang gaano kasi nga tumatama na yan dyan. And yung high kick niya, yan. Yung back kick niya, ganyan. Walang gaano kasi tumatama na rin dyan. Yung kanyang knee bend, ganyan ang pinaka-itsura niya. So yan, si Groundbreaker.
Next, we have here naman si Overair. Ang gagawin lang natin sa transformation niya, tanggalin na natin siya sa kanyang paghihirap ng pagkakasplit. And then, syempre, may ginagalaw ka sa legs niya. So, automatic yan na matatanggal talaga yung legs niya. Pwesto mo na yan ng ganyan. And then, yung kamay niya, i-fold out mo lang ng ganyan. Wala ding kamay si Overair dito. Although yung wings niya, pwede mong i-fold din ng ganyan. Maganda rin yung blue niya kasi nga, yun yung pinaka-face din. Helmet niya is white. Maganda yung design kahit wala siyang kamay. Articulation, wala ulit sa head. Sa hands, kaya niya magtanggal ng ganyan. Ay, and then, ma-rotate ng ganyan. Diyan sa part na yan. Gating sa legs. Walang gaanong Van Damme splits. Kaya ba niya? Kaya naman yung Van Damme split niya. And then, yung kanyang high kick, ganyan. Yung back kick, ganyan din. Hindi gaano kasi tumatama na sa wings. Kanyang knee bend is ganyan naman yan. So, ito na si Overair. And para sa height ng bawat isang minicon natin dito is around mga 2.5 inches lang bawat isa. Pag na natin isama yung mga extra parts nila doon, basta hanggang head. And maganda niyan, i-compare pa natin sila sa ating core class Megatron, sa ating Legend Scale Shrapnel na naka-insect mode. Of course, ang ating legacy na si Kickback, core class Optimus Prime, our Sharkticon Gno, our Yolopart Bumblebee, and our Yolopart G1 Megatron. Yan. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this whole set, hindi ko na sure yung price niya as of now kasi nung nabili ko siya dun sa isang collector lang din na nag-let go nito is around mga nasa 2,000 to 2,500 yata. Matagal na rin kasi talaga sa akin to. Nakita ko lang dito sa Stockstone yun. Na-review natin siya ngayon. There you have it now, guys. Ito na ang 10 pieces ng ating Transformers War for Cybertron Trilogy na mga mini-cons. What do you think of this 10 pieces pack na ito? Is it pack na pack sa inyo or no sa inyo? Let me know your comments down below. For me, kung hindi ako nagmi-mini-con, kung hindi ito part ng collection ko, kasi marami na rin talaga ako mga mini-cons dito. Ayan, army build talaga ako ng mga mini-cons sa collection ko. And then, syempre, this is a full set ng mini-con. So, why not na idagdag ko rin sila sa collection ko. Pero kung yun nga, kung hindi ako nagmi-minicon, I think I'll pass within this figure. Kasi technically speaking, color scheme lang naman talaga ang pinagkaiba ng mga mini. May mga konting mold na pinagbago, pero overall, yung transformation, yung engineering nila is just the same. Even yung pinaka-issue nila na wherein yung pinaka-loose talaga na part nila is yung ball joint nila dito sa tie part na to. Kung ano yung frustration mo sa ibang minicons mo, it's the same issue na makukuha mo within this whole set na ito. Pinaganda lang talaga ng set na to is 10 pieces na to. So it's like parang ito lang yung bilhin mo, at least may 10 piraso ka, automatic. Maganda sana yung execution nila, maganda yung mga paint up na nilagay nila dito compared sa mga iba pang mga minicons na parang talagang isang buo lang na mga color scheme ang binabago sa kanila. Pero at least dito, yung mga smaller details sila na pwede mong ma-recognize na sino yung character na yon. For me, yun ang pinaka-upsell nitong buong set na to.